Magandang gabi, bayang binabaha. Simulan natin ang balitaan kaugnay pa rin po sa walang humpay na pag-ulan at kabi-kabilang pagbaha kung saan lubog pa rin sa tubig baha ang malaking bahagi ng lungsod ng Maynila na labis na nagpapahirap lalo sa mga commuters. Nasisirin ang mga umano'y kulang at sirang pumping stations. Kaya naman naging mabagal ang paghupa ng tubig baha sa lungsod. Live mula sa Taft Avenue sa Manila, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, kamusta na ang sitwasyon dyan? Patuloy pa rin pa ang pagulan at tumupa na ba ang baha? Kabayan, halos walang patid yung pag-ulan dito sa lungsod ng Maynila kaya nananatili pa rin lubog sa baha yung ilang mga kalsada kagaya na lang dito sa aking kinatatayuan sa Taft Avenue kung saan umabot na nga hanggang sa may binti yung tubig baha. Pabugso-bugso pero malakas ang ulan sa Maynila kaya mabilis ang pagtaas ng tubig sa ilang pangunahing kalsada ng lungsod. Dahil dito, marami ang napilitang lumusong sa baha. Sobrang hirap po kasi hindi po to yung usual na na araw-araw na ganito. Pero wala pong choice. O kundi po lumusong talaga. Nakatililas man, bit-bit ko na yung sapatos ko. Sinuspindi na rin ang klase sa Maynila. Kaninang hapon, nag-inspeksyon si Mayor Isko Moreno sa mga bahang kalsada gaya na lang ng Taft Avenue at Pedro Hill. Nag-deploy sila ng vacuum machine para sipsipin ang mga dumi sa mga drainage. Dismayado si Moreno sa ilang sirang pumping station sa lungsod. Kulang at sira. We call a spade. Kulang yung pump sa Rojas Boulevard. Simula kasi yung ginawa yung pump doon, hindi kaya ng load ng tubig, nai-stuck dito. Mano pa pag nagpabaya kami. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, ang mga umano'y sirang pumping station ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis tumaas ang baha sa Maynila at matagal bago humupa. Ang mga basura naman ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng mga pumping station. Pag nagpump po ng tubig yun at meron po nasamang basura, mga plastic or plastic bottles po, nagiging main reason po yun ng pagkasira po ng ating pumping stations. Parang nasa stock siya sa loob. Yes po, it's either nasa stock po or yung mga plastic po na iipon po doon sa pumping stations natin. Ang pumping station ay makinang sumisipsip ng tubig baha mula sa drainage at inilalabas ito sa Manila Bay o Pasig River para paiwasan ng matagal na pagbaha lalo na tuwing tag-ulan at high tide. Paliwanag ng MMDA, may 24 na pumping station sa Maynila na kanilang ino-operate at lahat naman umano ito ay gumagana. Yung sa aming mga pumping station, gumagana ito. Baka yung sinasabi ng Manila na hindi gumagana, yung sunog po na hindi pa tinutunog ng DPWH. Maliban dyan, meron pa mga pumping station din na along Rojas Boulevard, yung tatlong pumping station, na ginawa yan ng DPWH din, yung Obra Remedios sa Pakatan, na hindi gumagana na lately. Sinusubukan pa ng ABS-CBN News na kunin ng pahayag ng DPWH kung ilan pang pumping stations ang hindi pagawa at kung kailan ito may ito-turn over. Pinag-aaralan ngayon ng lungsod ang iba pang paraan para mapabilis ang paghupa ng baha. Kabayan, as of 6 p.m., nasa gutter deep ang baha sa mga sumusunod na kalsada. Finance Road papuntang Padre Burgos South Road, Taft Corner, General Malvar, Leon Ginto, Taft PGH, Taft Padre Faura northbound, NBI northbound, sa harap ng Cartilla papuntang Jones Bridge, Payuman Abad Santos, Lacson Avenue North, at southbound papuntang Vicente Cruz, España de la Fuente, España Antipolo, España Maceda, at maging ang paligid ng Manila City Hall. Kabayan, kanina nga ay inanunsyo na rin ni Mayor Isko Moreno ang suspensyon ng klase bukas Martes sa lungsod ng Maynila sa lahat ng antas sa parehong public at private school. Kabayan? Nagpapatrol si Jervis Manan. Jervis, anong mga lugar naman dyan sa Quezon City ang binaha? Kabayan, nandito nga tayo ngayon sa kahabaan ng Araneta Avenue sa Quezon City at hanggang sa mga oras na ito ay mabilis pa din na tumataas ang baha dito at bukod dyan ay nagkito tayo kanina sa Barangay Apolonio Samson at sa Barangay Masambong at makita natin na mataas din ang baha sa mga lugar na yan.
Pinasisilip naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang ilang mga proyekto ng national government tulad na lamang ng MRT-7 dahil nakita nila na nagdudulot ito ng pagbaha sa mga lugar na hindi naman dati binabaha. Umapaw ang San Francisco River sa barangay Apolonio Samson sa Quezon City dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Malakas ang daloy ng tubig at kasamang inanod ang mga kahoy at basura. May ilang bahagi ng Apolonio Samson na nasa 5 talampakan ng baha at hindi na madaanan ng mga sasakyan. Nagdeklara yung Quezon City na walang pasok. Sinundo ko yung anak ko. Pag sundo ko, wala pa siya ganong baha. Pagbalik